Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles, at ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre, kasama pa rin natin mga kaibigan ng ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili, mga kaibigan, ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay. At siya po ay itago lamang natin sa pangalang Jessie. Bueno, basahin na natin ang liham ni Jessie. Dear Kuya Peles, noon pa kuya ay nag-aaral ako sa kolehiyo. Ay nakikinig din ako kuya sa inyong programa tuwing darating po ako sa bahay. At hanggang sa ako'y nakatapos kuya ng aking kurso, ako po ay itago lamang ninyo sa pangalang Jessie. 36 na taong gulang at may asawa na po ako kuya, na siya ko pong inilapit sa inyo para humingi ng payo. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Peles. Patawarin mo na ako, Jessie. Hindi na ako ulit, pangako. Ilang beses na kitang pinatawad. Pero anong ginawa mo? Paulit-ulit na lang na ginagawa mo. Totoo na to, Jessie. Magbabago na ako. Punong-puno na ako sa'yo. At sawang-sawa na ako sa mga pangako mo. Sawang-sawa na ako sa'yo. Kawawang mga anak natin, Jessie. Kung palalayasin mo ako. Kaya ko silang palakihin at talagaan. Kahit wala ka. Parang awa mo na, Jessie. Wala akong pupuntahan. Bahala ka na sa buhay mo. Alam mo ba kung gaano na ang pinatalo mo sa sugal? Umabot na ng mahigit kalahating milyon. Lahat ng utang mo binayaran ko. Nakahanda naman ako magbago eh. Basta patawarin mo lang ako. Ang mga damit mo. Nakahanda na. Nakalagay na sa isang malaking maleta. At huwag ka nang babalik pa rito. Dahil hindi na kita tatanggapin. Paano ang mga bata? Malaki na yung anak natin. Yung panganay. Pwede na yung alagaan yung mga kapatid niya. Kaya hindi na kita kailangan. Maraming beses na kitang pinatawad. Pero anong ginawa mo, Vivian? Lahat ng yun binaliwala mo. Sige na. Umalis ka na. Nakikiusap ako sa iyo, Jessie. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Umalis ka na! Please! At huwag kang babalik dito! Jessie! Ano naman bang nangyari, ha, Vivian? At dala-dala mo na naman ang mga damit mo. Ang mga bata nasaan? Nay, pinalayas ako ni Jessie. Parang alam ko na yan. Inay? Hindi naman ako nagkulang sa iyo ng pangaral, anak. Bakit kasi hindi mo na lang maalis-alis yung pagsusugal mo? Hindi sa kinakampihan ko ang asawa mo. Pero tama naman siya eh. Parang baliwala na ipinapatalo mo sa sugal. Hindi ko nga alam eh kung bakit kapag nangangati na ang kamay ko, naghahanap na ako ng sugal. Di ba noon, pati alahas ng biyanan mong babae isinanla mo at hindi mo na natubos? Oh, anong nangyari? Pinatawad ka ng asawa mo. Kaya hindi mo siya masisisi ngayon. Inay, mahal ko ang mga anak ko. Alam mo, kung nasa iyo ang mga anak mo, mas lalo silang magiging kawawa. Kaya mas mabuti na nandoon sila sa asawa mo.
Anong gagawin ko ngayon, inay? Hindi na ako makakauwi sa bahay namin. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Ang ibig mong sabihin, inulit na naman niya ang ginawa ng asawa mo. Opo, itay. Itay, kung susumahin, mahigit kalahating milyon niyang pinatalo niya sa sugal. Pati alahas noon ni inay. Hindi na namin natubos yung iba. Mahigit 50,000 pesos yun. Hindi ko na natubos. Yung asawa mo talaga, oo. Teka, ang mga anak mo pala, sinong nag-aalaga sa kanila? Yung panganay, ay nag-aalaga sa kanila. Talaga bang hindi mo na mapapatawad ang asawa mo, Jack? Hindi na, itay. Sagad na ako sa kanya. Kaya bahala na siya sa buhay niya. Ikaw pala ang sinasabi nilang umaaligid sa asawa ko. Anong pangalan mo? Nicole po. Nililigawan ka ba ng asawa ko? Hindi po. Bakit galing ka dyan sa bahay namin? Magkaklase po kami ng anak niyo. Parang hindi ako naniniwala. May namamagitan na ba sa inyo ni Jessie? Wala po. Layuan mo ang asawa ko. Kung ayaw mo may masamang mangyari sa iyo. Ang asawa po niyo, ang pagsabihan ninyo, wag po ako. O di umamin ka rin na may namamagitan sa inyong dalawa. Hoy, kasal kami ni Jessie. Kaya wag ka nang umasa na pakakasalan ka niya. At isa pa, bata ka pa. Kasing edad mo lang ang panganay namin. Hindi po ba pinalayas na kayo ni Kuya Jessie? Niloloko niyo siya. At hindi lang pala sugal ang bisyo ninyo. May lalaki pa daw kayo. At sinong may sabi niyan sa'yo, ha? Iharap mo nga sa akin para mabigyan ko siya ng leksyon. Yung anak po ninyo, si Cathy. Siya po ang may sabi sa akin na may lalaki daw po kayo. Kuya Jessie, nasalubong ko yung asawa ninyo kanina at inaway po niya ako. Kaya mo na yun. Inamin mo ba na may ugnayan na tayo? Parang ganun na nga po. Mabuti yun. Para tumigil na siya ng kapupunta rito sa bahay. Hindi na siya na makakabalik dito kahit kailan. Natatakot po ako kasi pinagbantaan nila ako eh. Na ano? Papatayin daw ako kapag hindi ko kayo nilayuan. Huwag kang matakot. Marami na siyang kasalanan sa akin. Alam mo, matagal ko lang alam na may lalaki siya eh. Kaya lang, binabaliwala ko yun. Pero itong pagpapatalo ng suwal na malaking halaga, hindi ko na siya mapapatawad. At kinausap ko na rin ang biyanan ko. At hindi siya kinampihan. Kaya wala na siyang pakialam sa akin. Kasal kami, kuya, ng aking asawa. At 3 na rin ang aming anak. Kaya lang, sobra na, kuya, ang ginagawa niya sa akin. Sugal, lalaki, halos lahat na yata ng bisyo ay nasa kanya na. Kaya nagdesisyon na rin ako, kuya, na hiwalayan siya. At may
Batang-bata pa po ako, kuya, na nililigawan ngayon. Classmate siya, kuya, ng aking anak na panganay. Isang araw, kuya, ay Ilang beses mo nang nakuha ang pagkababae ko, Kuya Jesse. Ano na mangyayari sa buhay ko? huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan eh. Pero hindi tayo pwedeng pakasal dahil kasal kayo ng una mong asawa. Darating din tayo dyan ha. Mapawalang bisa yung kasal naming dalawa. At pagdating ng panahon na yun, pwede na kitang pakasalan. Alam mo, Kuya Jesse, malaki ng utang ng magulang ko sa iyo. Kulang ko ang 100,000. Papaano yan? Hindi naman mababayaran yun eh. Kaya na, kapag pumayag ka na ako nang magpapaaral sa iyo, wala ka nang problemahin. Nakausap ko na rin ang inay mo. Payag na rin siya na magsama na lang tayo. Bata pa ako. May pangarap pa ako, Kuya Jesse. Kaya nga magtatapos ka muna. Ako lang bahala sa iyo. At isa pa, huwag mo na akong tatawagin, kuya. Jessie na lang. Pwede? Sige, Jesse. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Kayo, ng pamilya mo. Jesse, may napapansin ako sa'yo. Ano yun, tay? Tila yata dyan na natutulog yung anak ni Loring na kababata ni Kate. Itay, totoo po yung sinasabi ninyo. Ay, nako. Bata pa yan, Jesse. Baka makasuhan ka niyan. Minor de edad pa yan. Itay, nagkakamabutihan po kami ni Nicole. At palagay ko, kahit bata pa siya, mapagkakatiwalaan ko siya. Hindi tulad ni Vivian, na lahat na yata ng bisyo nasa kanya. Kaya, siya ang gusto kong ipalit sa kanya. May kailangan kang malaman, Jesse. Ano yun? Jesse, buntis na ako. Nagbunga na yung ginagawa natin. Anong problema? Alam naman ng inay mo na may relasyon tayo. Pero nag-aaral pa ako. Hindi pa ako nag-graduate ng high school. Tama yan. 2 buwan na lang. Graduate siya na. Malit pa naman ang tiyan mo eh. Pagkatapos mo anak, mag-aaral ka ulit sa kolehiyo. Nag-aalala pa rin ako hanggang ngayon. Baka guluhin tayo ng asawa mo. Wala na siya. Sumama na yata sa ibang lalaki. Paano yung mga anak mo? Wala kang problema dyan sa mga anak ko. Nakita mo naman siguro, hindi sila kontra sa'yo. Maganda naman ang pinapakita nila sa'yo, di ba? Sana nga, hindi tayo magka-problema balang araw. Ako ang bahala sa'yo. Pipilitin kong mapawalang bisa yung kasal naming dalawa ng asawa ko. Para wala na tayong problema. Malaki na ang nakuha ni inay sa'yo na pera. Nung ma-hospital ang kapatid ko, di ba? Di ba sabi ko naman sa'yo? Pamilya ko na rin ang pamilya mo. Kung sino yung mahal mo, mahal ko na rin. Kaya, huwag kang mag-alala.
paano yan anak? Buntis na pala si Nicole. Batang-bata pa siya at hindi pa siya graduate ng high school. Pagkatapos niyang mga nakita ipagpapatuloy niya ang pag-aaral niya sa kolehiyo. Para kahit papano makapagtapos siya. Ang inaalala ko, baka maisipan ni Bibian na magdemanda laban sa'yo. Minor de edad yung kinakasama mo. At nandito pa naman siya sa bahay. Kailangan na dito na siya tuminay, tay. Kasi umuupa lang sila ng bahay. At isa pa, marami sila dun. At dun yung kuya niyang may pamilya. Kaya mabuti nang nandito siya sa bahay. Tumira. Hanggang sa siya makapanganak. Sige, ikaw ang bahala. Sinasabi ko lang naman ang maaaring mangyari. Wala na rin akong balita kay Vivian ni tay. Ang huling balita ko sa kanya, sumama na yata siya sa isang lalaki. Ano ba itong nangyayari sa pamilya mo? Magdadalaga na at magbibinata na ang panganay mo. Saka nangyari to. Wala akong magawa, tay. Siya ang nagloko. Kaya bahala siya sa buhay niya. Ngayon, kuya, 2 buntis na ang babaeng kinakasama ko. Ang inaalala ko ngayon, kuya, ay baka maisipan ng asawa ko na magdemanda dahil dito na nakatira sa bahay ko ngayon, si Nicole. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Dahil nababahala din ako. Sana po ay matulungan niyo ko, kuya, sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Jessie. Alam mo, Jessie, hindi naman kita masisisi kung bakit pinalayas mo yung asawa mo. Abay, sino ba naman ang asawa na hindi magagalit? Abay, sabi mo nga, nasa kanya na lahat yung bisyo, sugal, lalaki, kung ano-ano pa. Kahit naman ako siguro, gagawin ko rin yung ginawa mo. At ang sabi mo pa, ilang beses mo na siyang pinatawad. Pero hindi pa rin siya nagbabago. Paulit-ulit mo pa rin siyang tinanggap. Pero ngayon, sa huli, talagang hindi ka na nakatiis, pinalayas mo. Ba talagang kalbaryo sa buhay mo kung talagang ganyan ang asawa mo? May 2 kayong anak. Lalaki at babae na nagbibinata na. At yung minor de edad na kinakasama mo, buntis na. Abay, Jesse, pinapaalalahanan lang kita. Deligato pa rin yung ginagawa mo. Lalo na kapag malaman ni Bibian, yung asawa mo, na diyan mo pinatitira yung babae. Minor din pa naman. Pero delikado. Talagang madedemanda ka. Kapag nakakuha siya ng ebidensya na rin siya nakatira sa inyo, lagot ka, Jesse. Kaya pinakamabuting gawin mo pa siguro, hanggang hindi pa napapawalang bisa yung kasal ninyong 2 ng asawa mo, may dumistansya ka muna sa babae. Total, mayroon namang inuupahan yung babaeng nagustuhan mo na minor de edad, pauwiin mo una. Malapit lang naman sa inyo. Hintayin mo hanggang siya makapanganak. At ang sabi mo, pagpapatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Maganda naman ang plano mo para sa kanya. Pero, Jesse, pinapaalala ko lang sa iyo, bata pa yan. Pwede pang magbago ng isip yan. Sinasabi ko sa iyo, yung mga edad na ganyan, madaling magbago yung isip.
Ha? Kung ako sa'yo, bakit hindi mo pa hinintay na mapawalang bisa yung kasal ninyong dalawa ng asawa mo? Saka kang maghanap talaga ng medyo babaeng talagang babagay sa'yo, hindi yung bata. Sa bagay, kung talagang nararamdaman mo na mahal ka ng babaeng yan, bakit hindi? Pero sa palagay ko, masyado pang bata yan para sa'yo. Halos kaedad ng anak mo. Hindi mo alam ang mangyayari. Hindi sa ano bang tawag dito? Hindi sa sinasabihan kita na yung babae na hindi pwede para sa'yo. Pero ikaw na rin ang makapagdidesisyon siguro kung ano talaga ang balak mo sa babaeng yan. Sa ngayon, ang masasabi ko sa iyo ay makiramdam ka muna at total buntis na yan, magkakaanak ka na. Kung talagang yung babaeng yan ay talagang para sa iyo, hindi mo na maiiwasan. Kaya, yan na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Jessie, makiramdam ka muna. Total, bata pa naman yan. Kaya mo namang ibigay o sustentuhan yung bata. Kung sakaling makapanak na siya, yun lang muna. Huwag mo munang balakin yung magpakasal. Bueno, yun lang muna masasabi ko sa iyo, Jessie. At naway, kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno, mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.